Good morning, Ka-Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Hindi natalo ang alyansa. Ayan, paglilinaw hindi po natalo ang alyansa sa mga kandidato ng Duterte. It's a draw, Ka-Coffee. Yan yung recent pronouncement dito ng campaign manager, Ka-Coffee, ng alyansa. Sige, pag-usapan natin ito, Ka-Coffee, kasi may mga nagpapakalat na tayo ay talunan. Di ba? Talunan doon tayo. Ako, honestly, nagkampanya ako para sa alyansa. Pero hindi mo naman pwedeng sabihin na talunan tayo, na natalo tayo. Sa headline na ito ng Manila Times, Senate race a draw, sabi po ni Chanco. With the winning senators proclaimed na vote as Representative Toby Chanco maintained that the senatorial race results were a draw, not defeat for the administration-backed alyansa para sa pagbabago. Kasi hina-highlight nila, talunan pala kayo eh. Talunan pala ang Marcos. Paano naging talunan yan? Ilan ang nakalusot, Ka-Coffee, mula sa alyansa? 5. Solid yung 5 dyan. Idagdag mo na si Camille Villar kasi officially, parte pa siya ng alyansa. Pero sige, for the sake of discussion, alisin natin siya or pwede rin idagdag ninyo 5 or 6. Ilan ba nakalusot sa Duterte? 3. Si Marcoleta, si Bato, si Bongo. O dagdag mo na si Aimee. O si Camille kalahati. O 5 din. Draw. Yung alyansa, 5.5. 5 kalahati. Yung PDP, yung Duterte, ilan sila? 4.5 o 5. O let's consider na 5 na. At 2 mula sa Pink or Dilaw, si Coco at si Bam. Paano naging natalo ang alyansa dyan? Despite claims of defeat, the Marcos administration's alyansa slate emerged from the 2025 senatorial elections with a draw against Duterte-backed candidates. The result reflect a balanced Senate rather than a loss for the administration. Correct! With neither the administration nor the Duterte-backed candidates achieving a clear dominance in the upper legislative chamber. Halos pantay, Ka-Coffee. Diba? Hindi dominated ng Duterte, hindi dominated ng administrasyon. Kaya nga ang sinasabi dyan, win-win. Lahat tayo dito panalo sa resulta ng halalan na ito. Napakabilis pa ng COMELEC. Kaya efficient. No? One of the fastest and efficient elections sa kasaysayan po ng Pilipinas. Hindi tayo talo paglilinaw hindi tayo talo. Adding an intriguing layer to the results are the victories of Kiko Pangilinan and Bam Aquino. Both veteran politicians often described as wild cards in this election cycle. While not explicitly part of either the Alyansa or the Duterte-endorsed group, their inclusion in the Magic 12 has effectively prevented a clear victory for either faction. Correct. Gandang analysis to Yung pagpasok ni Coco at pagpasok ni Bam Aquino dito sa 12 ay hindi nag-lead para ma-dominate ng either alyansa o ng Duterte itong senatorial elections. Di ba? Kaya nga win-win talaga ito eh. Hindi tayo talo paglilinaw May mga content creator din kasi yan ang hina-highlight nila. Talunan naman kayong alyansa kayo eh. Talunan kayong gobyerno eh. Patas, Ka-Coffee, it's a draw. Sabi pa ni campaign manager Toby Chanco. Draw, Ka-Coffee. Now, moving forward. Tapos na ang halalan. Ang presidente na mismo, nanawagan ng presidente, tama na ang politika. Let us work together. Wala nang partido-partido. Magsama-sama tayo. Magsilbi na tayo sa tao. In the first place, yan naman yung ating mga ipinangako. Magsisilbi tayo sa tao. Tapos na po ang eleksyon. Magulo, maingay, masalimuot itong halalan. Tama na, magtrabaho na tayo. Diba? Yan ang ating panawagan ng presidente. Mag-focus na tayo sa tao. Hindi na mga politiko ang bida. Ang bida ngayon, ang taong bayan na. Diba? Anong take nyo dyan, Ka-Coffee? Singilin na natin yung mga ipinangako sa atin ng mga politician. Ito na yung panahon natin. Diba? Ipakita nila sa atin na sincero sila sa kanilang mga ipinangako. Ang presidente, yan naman ang direction. Naririnig ko lang ng isang araw, yung pronouncement ng presidente dyan yung mga priority projects natin, implement na natin ng mas mabilis. Di ba? Nakita nyo yung podcast ng presidente. First episode ng podcast ng presidente. Malinaw na malinaw ang sinasabi niya. May pagkukulang ang gobyerno. Umamin ang presidente. May pagkukulang tayo. Naramdaman ng tao, frustrated ang taong bayan dahil hindi nila nararamdaman ang programa ng gobyerno. Di ba? Saan ka nakakita ng presidente na umaamin? Ito yung ating pagkukulang. Pero hindi doon nagtatapos sa pagkukulang. Ito yung mga kailangan nating gawin para sa tao. Kinakailangan maramdaman ng taong bayan ang gobyerno. Di ba? Kailangan mag-realign. At least,
midterm, nag-reassess. I-check natin saan tayo nagkulang. Ano yung mga pwede natin gawin? Tapos na ang bangayan, tapos na ang eleksyon. Implement na natin itong mga programa. Sinabi rin ng presidente, nag-focus kasi yung kanyang gobyerno sa mga big ticket projects, malalaking programa na hindi naman agad mararamdaman ng taong bayan. Now, magkakaroon ng redirection, realignment, dito tayo sa mga immediate, mga problema na immediately nararamdaman ng tao, and once na ma-address na yung mga problema na yan, sasabihin ng taong bayan na okay na. Guminhawa na yung buhay. For example, yung pila sa MRT, pila sa LRT. Yung matinding traffic, yan yung mga problema na dapat i-address. O siya, anong take nyo dyan, ka-coffee? Tama na sa pagpapakalat ng hate sa gobyerno. Let's work together para sa taong bayan. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section sa Facebook. Mabasa po yan ang iba nating mga ka-coffee. Healthy discussion lang tayo, ha? Mga nasa Facebook, pasuyo na lang. Please follow our page. Nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe po kayo. At pagkita-kita tayo, ka-coffee, sa ating susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.